Ang titulo po ng ating pag-aaral ngayon ay Si Jesus ay Kapantay ng Diyos, Part 2. Jesus Christ is equal with God. Maaring tinatanong po ninyo, mga minamahal, bakit ba natin pinag-aaralan kung sino si Jesus? Hindi po ba given na kilala na po natin siya because tayo po ay tinatawag na Christian Church, tinatawag tayong Evangelical Church. Hindi ba dapat matik na naiintindihan po natin? Well, yan po ang problema ng maraming evangelical churches sa panahon po natin ngayon. They assume na kilala po nila kung sino si Jesus, at yung mga taong inaakala lang po nila na may mali o walang pagkakakilala sa Panginoong Jesus ay yung mga religious group na kabilang sa tinatawag nating mga cults na ina-identify nila ang o dinideny nila rather ang mga fundamental doctrines of Christianity, particularly yung deity ni Christ or yung pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. So sinasabi po nila na si Kristo ay tao lang, kagaya po ng paniniwala ng mga Muslims at Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo. Sinasabi nila na si Kristo ay created being lamang o maliit na Diyos lamang, gaya ng katuruan ng mga Jehovah's Witnesses at mga Mormons. Ngunit ang malungkot, mga kapatid, even ang maraming nagpapakilalang evangelical churches ngayon, gaya po natin, ay kung hindi po confused, ay ignorant kung sino po pa talaga ang ating Panginoong Hesukristo. It is because they often hear they don't often hear rather doctrinal truths in their pulpit. What they often hear are jokes, some quote-unquote life coaching and pep talks from their so-called pastors. Pakinggan niyo po ang isang patunay nito sa isang survey na isinagawa ng Ligonier Ministries and Lifeway Research last 2018 sa mga nagpapakilala or self-identified evangelical churches sa Amerika. Ang sabi po ni Stephen Wellum, isang kilalang Bible scholar sa Amerika, in his reflection sa survey po na ito, and I quote, "Reflected of the many of the answers is evidence that our churches suffer a serious lack of biblical and theological knowledge, especially regarding who Jesus is." So habang nagre-reflect, as Stephen Wellum reflects sa result ng survey ng Ligonier Ministries about the understanding of evangelical churches sa Amerika, na pagtanto niya na marami po palang nagpapakilalang Christian churches sa Amerika ang kulang ang kanilang biblical na kaalaman kung sino si Kristo. Let me continue. Two questions are especially alarming. When given the statement, Jesus is the first and greatest being created by God, 78% agreed. Yet, anyone with rudimentary knowledge of Scripture and Christological orthodoxy should recognize that this is a denial of Christ's deity and an embrace of ancient heresy of Arianism, of the current view of Jehovah's Witnesses. So, ang nakakabigla, mga kapatid, sa maraming evangelical churches sa Amerika, 78% daw po ang nag-agree na ang Panginoong Jesus daw po ay isa sa mga unang nilikha ng Diyos at ang pinakadakilang nilikha lamang ng Diyos. Wherein kung tayo po ay nakakaunawa ng biblical na turo kung sino si Jesus, hindi siya created being. He is not a created being. And makikita natin ng mabilis na yan maling katuruan. It is a heresy to tell or to say that Jesus Christ is a created being, is that Jesus Christ is one of the creations or God's creatures, like what Jehovah's Witnesses are teaching. And then he continues, not surprisingly, when given the statement, God accepts the worship of all religions including Christianity, Judaism, and Islam, 51% agree.
So kapag daw po, dahil po rito, nung tinanong po yung mga evangelical churches kung tinatanggap daw po ba ng Diyos ang pagsamba ng mga Kristiyano, ng Budaismo at Islam, halos kalahati ang nagsabing yes. Pero alam natin ang katotohanan na hindi ina-accept ni God ang pagsamba hiwalay sa persona ng ating Panginoong Hesukristo. Hanggat hindi natin kinikilala kung sino si Jesus as God-man, hindi natin kinikilala si Jesus as equal with God the Father in His deity, God will not accept our worship. So Judaism and Islam's worship are not acceptable to God because they don't acknowledge Jesus Christ as the Son of God. And then he said, if Jesus' identity is misunderstood, inevitably Jesus' exclusive work will also be compromised. Meron pong effect mga minamahal sa atin pong buhay Kristiyano, sa atin pong buhay pananampalataya, if we will misunderstand kung sino si Jesus sa atin pong mga buhay. I hope nakikita po ninyo mga minamahal kung gaano po kahalaga ang atin pong pinag-aaralan ngayon tungkol sa pagkakakilanlan about Jesus' identity. This is a very, very serious and important matter. Kung mamamali tayo ng pagkakakilala kay Kristo, apektado po nito ang iba pang bahagi ng ating buhay pananampalataya. Kung mamamali po tayo ng pagkakakilala kay Kristo, hindi maliligtas ang ating kaluluwa. Kung mamamali po tayo ng pagkakakilala kay Kristo, mawawalan po ng kabuluhan ang lahat ng ating ginagawang efforts sa ating pagsamba at sa ating paglilingkod sa Kanya. And ayaw po natin, mga minamahal, yung confusion or ignorance na ito sa identity ng ating Panginoong Jesus ay maranasan po ng ating church. Kagaya po ng nararanasan ngayon ng mga quote-unquote evangelical churches sa America, and I really believe napakarami rin po here in the Philippines are still confused of the true identity, of biblical identity of our Lord Jesus Christ. Gusto po ng inyong lingkod na magkaroon tayong lahat ng 2020 vision kung sino talaga si Jesus. Gusto po ng inyong lingkod na makita natin si Jesus kung sino talaga siya sa liwanag ng banal na kasulatan. At isa po sa maliwanag at hindi matatangging katotohanan tungkol sa pagkakakilanlan ng ating Panginoong Hesus na inaral po natin since last week ay yung kanyang pagkapantay sa Diyos. That our Lord Jesus Christ is not just a mere man, that our Lord Jesus Christ is not just a lesser God, that our Lord Jesus Christ is truly man and truly God. Jesus Christ's deity is also the same with the deity of God the Father and also the God, the Holy Spirit. Maalala po ninyo, last week, na pinag-aralan po natin na inuusig po ng mga Hudyo si Jesus dahil siya po ay nagpagaling sa araw po ng Sabat. At inutusan po niya ang taong kanyang pinagaling na buhatin po ang kanyang higaan. Bagay na labag po sa tradition ng mga Jews. Yung binasa po natin kanina in verses 17 to 24, yung kanyang naging mga tugon sa kanila, bakit po may karapatang gumawa ang ating Panginoong Hesus maging sa araw po ng Sabat. Ito po ay sapagkat siya po ay kapantay ng Diyos sa otoridad at karapatan bilang Diyos, sapagkat siya po mismo ay Diyos. At ang unang argumento po na binigay po ng ating Panginoong Hesus sa mga Hudyo ay yung kanyang pagkapantay sa kanyang kalikasan bilang Diyos na inaral na po natin last week in verses 17 to 18. Sabi po sa verse 17, datapot sinagot sila ni Jesus, hanggang ngayon gumagawa ang aking Ama at ako'y gumagawa. In so many words, sinasabi ng Panginoong Jesus na yamang ang Diyos ay gumagawa kahit sa araw ng Sabat, siya din ay gumagawa na nagpapatunay ng kanyang pag-angkin ng otoridad na kapantay din ng sa Diyos Ama. Sinasabi niya na yamang ang Diyos Ama ay may kay na gumawa maging sa araw po ng Sabat, gayon din po ang Diyos Anak.
At naget po yan, mga kapatid, ng mga Hudyong kausap na umuusig sa ating Panginoong Hesus. Naget po ng mga Hudyo ang mapangahas ngunit makatotohanang claim na ito ng ating Panginoong Hesukristo na ipinapantay niya ang kanyang sarili sa Diyos. Ang sabi po sa verse 18, dahil dito nga'y lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin sapagkat hindi lamang sinisira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman kanyang sariling Ama ang Diyos na siya'y nakikipantay sa Diyos. Nakita niyo po ba yon, mga minamahal? Ang Panginoong Hesukristo, by these claims, ay pinapantay niya ang kanyang pagiging Diyos sa Diyos Ama. And then nagbigay po siya ng isa pang argumento in verses 19 to 20 na pinag-aralan na rin po natin last week, na si Jesus po ay kapantay ng Ama o ng Diyos Ama sa kanyang mga gawa. Nakita po natin yan in verses 19 to 20. Ang sabi doon, and I quote, sumagot nga si Jesus at sinabi sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi magagawa ng anak ng anuman sa kanyang sarili, kundi ang makita niyang gawin ng Ama, sapagkat ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa ay ang ito rin naman ang ginagawa ng anak sa gayon ding paraan, sapagkat sinisinta ng Ama ang anak at sa kanya'y ipinakita ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa at lalong dakilang mga gawa kaysa mga ito ang sa kanya'y ipakikita niya upang kayo'y panggilalas. Hindi na po natin ipapaliwanag ito ng detalyado dahil pinag-aralan na po natin yan last week. Ang gusto lang po ditong diinan ng ating Panginoong Hesus na siya po kapantay ng pagka-Diyos ng Diyos Ama, sapagkat lahat po ng ginagawa ng Ama ay kaya rin po niyang gawin. Walang bagay na ginagawa ang ating Panginoong Hesus na taliwas sa ginagawa ng Diyos Ama. Ang ginagawa ng ating Panginoong Hesus ay equal sa ginagawa ng Diyos Ama. Ngayon po, mga kapatid, itutuloy po natin yung ating pag-aaral sa iba pa pong mga argumento na ibinigay po ng ating Panginoong Hesus upang idiin niya at patunayan po niya sa kanyang mga kausap na siya po ay hindi ordinaryong tao lang, na siya ay hindi lesser God, na siya ay equal with God the Father. At meron pa po akong 4 na argumentong nakita na ibinigay ng ating Panginoong Hesus na siya pong ating pag-aaralan ngayon. Now, I realize, mga kapatid, na sinabi ko sa inyo last week na meron na lang po tayong 3 natitirang argumentong pag-aaralan. So, bakit po, Pastor, ngayon 4 na? So, yan po dahil sa atin pong paghahalukay at pagbubulay-bulay pa ng mga mayamang salitang ito ng ating Panginoong Hesus. I just realized na meron pa pong isa na ginamit na argumento ng ating Panginoong Hesus na para patunayan na siya po ay kapantay ng Diyos. So, meron pa po tayong 4 na dagdag na argumento na pag-aaralan po natin ngayon sa pagkapantay ng kadyusan ng ating Panginoong Hesus sa Diyos Ama. Yung pangatlo pong argumento, kalagdagan po sa 2 nung nakaraan, ay pinamagatan po nating si Jesus ay kapantay ng Diyos sa kanyang kapangyarihan. Jesus Christ is equal with God in His power. Pansinin niyo po yung banggit sa verse 21. So we are now in verse 21. Sabi diyan, sapagkat kung paanong ibinangon ng Ama ang mga patay at sila'y binubuhay, gayon din naman binubuhay ng anak ang kanyang mga ibigin. So dito po, nakita po natin ang pagbibigay buhay o yung pagbibigay buhay po sa patay na tanging ang Diyos lamang po ang makagagawa, ay sinasabi po ni Jesus na may kakayanan din po siyang gawin. Nakita niyo po yun sa talata. Sinasabi po, sa halimbawa sa Deuteronomio 32 hanggang talatang 29, and I quote, tingnan niyo ngayon na ako, sabi ni Yahweh, sa makatuwid bagay ako nga, at walang Diyos sa akin, ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay. So yung pagbuhay sa mga patay ay tanging kapangyarihan at nagagawa lamang ng isang Diyos. Ilang mga kabanata po mula sa talatang ating pinag-aaralan ngayon, particularly in chapter 11, mababasa po natin na binuhay po ng ating Panginoong Hesus si Lazaro mula sa mga patay. Alam ko, pamilyar kayo sa istorya na nagpapatunay, mga minamahal, na ang kakayanan ng ating Panginoong Hesus na bumuhay ng mga patay
na tanging ang Diyos lamang po ay makagagawa. Bakit po nagagawa ng Panginoong Hesus yon, mga minamahal? Simply because ang Panginoong Hesus ay kagaya rin ng pagka-Diyos ng Ama. Sinabi din ng Panginoong Hesus sa kanyang binubuhay, ang sino man na kanyang mga ibigin. No? Kung pag-aaralan po ninyo ang Biblia, hindi lang po ang ating Panginoong Hesus ang bumubuhay sa mga patay. Hindi po ba? Hindi lang po ang Panginoong Hesus ang bumuhay sa mga patay. In 2 Kings chapter 4, Ikalawang Hari, Kabanatang 4, mababasa niyo po doon na si Elias na isang propeta ay bumuhay din po ng patay. Si Apostol Pedro po ay bumuhay ng patay sa Gawa, talatang 9. Si Eutychus po in Acts chapter 20, mababasa po yun na siya din po ay bumuhay ng si Apostol Pablo po ay bumuhay ng patay sa katauhan ni Eutychus. So ano po ang pagkakaiba ng pagbuhay sa mga patay ng mga apostol at ng mga propeta sa pagbuhay sa mga patay ng ating Panginoong Hesukristo? Lahat po ng mga apostol at propeta, yung kanila pong ginawang pagbuhay sa mga patay ay nakadepende po sa kapangyarihan at kagustuhan ng Diyos. Di po? Hindi po nila iyon ginawa sa sarili nilang kakayanan at sa sarili po nilang kagustuhan. Ngunit, ang Panginoong Hesus po ay merong soberentiya na buhayin ng sino man ang kanyang loobin o naisin, sapagkat siya po, gaya ng Diyos Ama, ay sobereno at siya po ay source ng buhay. In John 11 verse 25, sinabi ni Jesus na siya daw ay ang resurrection and the life. Siya daw ang pagkabuhay at siya daw ang pagkabuhay muli at ang buhay. Meaning, hindi lang po siya instrumento o tagapaghatid ng buhay sa lahat ng nilalang. Siya po mismo ang pinanggagalingan. Jesus Christ is the source of life. Simply because Jesus Christ is God. Mayroon siyang kapangyarihan sa sarili niya na bumuhay sa mga patay, gaya po ng Diyos Ama. In this case, nakita natin na pantay ang Diyos Ama at ang Diyos Anak sa kapangyarihan na nagpapatunay ng kanilang pagkapantay bilang Diyos. Pang-apat po na argumento na nakita natin sa talata ay si Jesus ay kapantay ng Diyos sa paghatol. Kanina po sa kapangyarihan, ngayon naman po ay sa paghatol. Tingnan niyo po yung verse 22. Ang sabi diyan, sapagkat ang Ama'y hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. Ano po ang ibig sabihin dito ng ating Panginoong Hesus? Hindi po ba tinuturo din ng Biblia ng ating Panginoong Diyos, si Yahweh, ay hukom ng sanlibutan? Di po ba? In Genesis chapter 18 verse 25, tinawag po si Yahweh na hukom ng buong lupa. Sa mga ngaral or Ecclesiastes chapter 3 verse 17, sinabi doon, nahahatulan ng Diyos ang matuwid at masama. So bakit tila kontra ito sa sinasabi ng ating Panginoong Hesus in verse 22, na sinasabi niya na ang Ama daw ay hindi humahatol sa kanino mang tao? Di po ba kayo napapaisip, mga kapatid? At ay pinagkaloob daw po ng Diyos Ama ang paghatol sa lahat ng kahatulan sa kanya pong anak. Well, mga minamahal, wala pong contradiction dito for sure, sapagkat walang kontrahan sa banal na kasulatan. Though this Bible was written by approximately 40 men, there is only one author of this holy word, and that is God. So there is no contradiction in His word. Kailangan po lang po natin, mga minamahal, pag-aralang mabuti yung sinasabi po dito ng ating Panginoong Hesus. If we will compare Scripture with Scripture, maunawaan po natin na ang paghatol o paghuhukom ay hindi lamang po ginagawa ng Diyos ng mag-isa. Palagi po niyang kasama ang Diyos Anak every time na siya po ay nagsasagawa ng paghatol. Ito po ay gawain ng banal na Trinidad. Walang hinatulan ng Diyos Ama sa lumang tipan o maging sa hinaharap ng hiwalay sa Panginoong Hesukristo, sapagkat sa Kanya po ayon sa talata ay pinagkaloob ang paghatol sa lahat ng mga henerasyon. Kasama po ang Diyos Anak sa paghatol na ginawa ng Ama noong nilubog po niya ang sanlibutan
sa malawakang baha dahil po sa kanilang pagiging makasalanan. Hindi po ang Ama lang ang involved doon. Kasama po doon ang ating Panginoong Jesucristo if we will consider the text. Kasama po ang Diyos Anak nung hinatulan po niya ang Sodoma at Gomorrah. Kasama po ang Diyos Anak sa paghatol na ginawa ng Ama sa mga Israelita sa lumang tipan dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Kasama po ang Diyos Anak sa paghatol na ginawa ng Diyos Ama nung winasak po niya ang Temple of Jerusalem noong AD 70 dahil sa kanilang pagpatay at hindi pagkilala sa ating Panginoong Hesukristo. Kasama po ang Diyos Anak sa gagawing paghatol ng Diyos Ama sa sanlibutan sa muli niyang pagparito. Sa makatuwid, mga minamahal, walang paghatol na ginawa o gagawin ng Diyos Ama ng hiwalay sa ating Panginoong Hesukristo. At wala pong sino mang tao, mga minamahal, kung pag-iisipan yung mabuti, ang karapat dapat sa ganoong claim na siya ang tagahatol. Yet makikita natin sa talata na iyan ay tahasang ipinahayag ng ating Panginoong Hesus tungkol sa kanyang sarili sa harapan na mapangdudang mga Hudyo. Sinasabi po niya dito na ako ay hindi basta-basta tao lang. Ako ay Diyos na kapantay ng Ama sapagkat walang ginagawang paghatol ang Diyos Ama kundi sa pamamagitan ko. At wala pong taong mangangahas na magsasabi noon maliban sa isang tunay na Diyos. In the light of this, mga minamahal, gusto ko pong tawagin ang atensyon ng mga taong naririto na wala pa pong tunay na pagsisisi sa kanilang mga kasalanan at hindi pa po lubos na nagtitiwala sa ating Panginoong Hesus for their salvation. It's either kilalanin mo siya bilang iyong sariling tagapagligtas na namatay sa krus ng Kalbaryo at nabuhay muli noong ikatlong araw ngayon, or kilalanin mo siya sa huling araw bilang iyong tagahatol kung saan huli na ang lahat at ikaw ay magdurusa na ng walang hanggan ng hatol ng Diyos sa puot ng Diyos sa lugar ng impyerno. Nasa inyo po ang desisyon, mga minamahal, sa mga oras na ito. At huwag niyo pong sabihin na hindi niyo po narinig ang babalang ito sa araw ng kahatulan ng Diyos. Huwag niyo pong sabihin sa huling araw na hindi ko narinig ang panawagan ng pagliligtas. Sapagkat ngayon tinatawag ka ng Diyos na sumampalataya sa Kanya at kilalanin mo si Kristo bilang sarili mong tagapagligtas unless sa pagdating ng panahon, siya ay magiging iyong tagahatol. At hindi mo gugustuhin ang manatili sa kamay ng isang galit na Diyos. Now, bakit po ibinigay ng Diyos Ama ang paghatol sa Diyos Anak? Maaaring tinatanong po ninyo. Yan po yung makikita natin sa pang-apat po nating punto, panglima po nating punto, sapagkat si Jesus ay kapantay ng Diyos sa karangalan. Jesus is equal with God the Father in honor. Or, ang sabi po sa verse 23, upang papurihan ng lahat ang anak, na gaya rin ng kanilang pagpupuri sa Ama. Ang hindi nagpupuri sa anak ay hindi nagpapapuri sa Ama na sa Kanya'y nagsugo. Nabasa niyo po ba yon sa inyong mga Biblia? Sa talata pong ito, makikita natin mga kapatid na binaliktad po ng Panginoong Hesus yung sitwasyon. Di ko alam kung nare-realize po ninyo. Yung mga Hudyo po na nag-aakusa sa ating Panginoong Hesus na ikaw ay mamumusong, you commit blasphemy. Sabi ng Panginoong Hesus, no, I did not commit blasphemy. You commit blasphemy because you don't believe the Son of God. Binabaliktad po niya yung sitwasyon. Sapagkat if you believe God, you will believe His Son, said the Lord Jesus Christ. At mapapansin niyo po sa talata, 4 times po niya binanggit yung tungkol sa pagpupuri sa anak, gaya ng pagpupuri sa Ama. Ito daw po, yung salita pong pagpupuring ito ay galing po sa salitang Griego na timao, na ang may ibig sabihin po na igalang o bigyan ng pagpapahalaga. So sinasabi po dito ng ating Panginoong Hesus na yung paggalang, pagkilala, pagpapahalaga sa pamamagitan ng kanilang pagsamba at pagsunod na ibinibigay ng mga Hudyo sa Diyos Ama ay dapat din nilang ibigay yung ganong kapantay na paggalang, pagkilala, pagsamba
paglilingkod sa anak ng Diyos. Sapagkat kung hindi, nilalapastangan nila ang Diyos Ama. Kung hindi nila kikilalanin ang Diyos Anak bilang Diyos na kapantay ng Diyos Ama, hindi din tatanggapin ng Diyos Ama ang kanilang pagsamba at paglilingkod sa Kanya. Ito po yung dahilan, mga minamahal, kung bakit ko nasabi na yung pagsamba ng ibang mga relihiyon like Muslims and Judaism at iba pa like Mormons, Jehovah's Witnesses, Iglesia ni Cristo at ang dating daan ni Eliseo Soriano ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos because they all believe that Jesus Christ is not equal with God. Therefore, their worship is not acceptable to God. Their service is not acceptable to God. Because for your service and worship to be acceptable to God, you have to acknowledge that Jesus Christ is not just a mere man. You have to acknowledge that Jesus Christ is not just a lesser God. You have to acknowledge that Jesus Christ is the Son of God and He's equal with God the Father in His deity. Kailangan mong kilalanin na si Jesus ay hindi lang basta tao o isa ng maliit na Diyos. Kailangan mong kilalanin na si Jesus ay tunay na Diyos at kapantay ng Diyos Ama. So sa talata pong ito, napakaklaro mga minamahal. Mula mismo sa bibig ng ating Panginoong Jesus na kung hindi mo kinikilala si Jesus bilang Diyos na kapantay ng Ama, walang kabuluhan ang iyong paglilingkod at pagsamba sa Diyos. Kaya I purposely ordered our congregational singing kanina ng gayon. Lahat, all creatures of our God and King. And then after that, I'm coming back to the heart of worship, addressing our Lord Jesus Christ. Because our Lord deserves the highest form of worship. Because He is equal with God. He is God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Mga kapatid, I hope nakikita nyo na hindi lang nito dinedetermina yung destinasyon ng ating kaluluwa sa walang hanggan. No? Mahalaga itong pinag-aaralan natin for the salvation of our souls. No? Para sa ating kalalagayan ng ating kaluluwa sa walang hanggan. But you have to understand that this is also this has also something to do with your worship and service that you're doing right now. Ang tanging paraan po upang maging katanggap-tanggap sa Ama ang lahat ng ating ginagawang pagsambat, paglilingkod ay ang Panginoong Hesukristo. Amen po ba mga kapatid? Parang hindi kayo kumbinsido Amen. So when I say si Jesus, ito po ay Jesus na hindi basta tao lang o lesser God. Ito po ay tunay na Diyos na kagaya ng Diyos Ama. Bakit ko pinaulit-ulit yun? Napakahalaga nun mga kapatid na yung Jesus na kinikilala mo ay gayon. Sapagkat kung hindi, mali ang Jesus na yung sinasampalatayanan at walang kabuluhan sa Ama ang lahat ng iyong ginagawa. Kailangan mong kilalanin si Jesus as the second person of the Godhead, the Holy Trinity. Jesus is God the Son. So naaralan po natin na si Jesus ay kapantay ng Diyos sa kapangyarihan, si Jesus ay kapantay ng Diyos sa paghatol, si Jesus ay kapantay ng Diyos sa karangalan, panghuli, last, si Jesus ay kapantay ng Diyos sa salita. Si Jesus ay kapantay ng Diyos sa salita. Ito po yung hindi ko nabanggit last Sunday na dinagdag po natin ngayon. And when I say Jesus, na si Jesus ay kapantay ng Diyos sa salita, sinasabi ko po ng authority na mayroon si God the Father sa kanyang salita ay equal o kapantay ng authority ng God the Son. At ganyan po yung makikita natin. If we will just examine this last verse from verse 24, sabi po doon, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita, sabi ni Jesus, at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin, sino po yun? Ang Diyos Ama ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. So in this verse, magkaparallel po mga kapatid yung
pakahulugan ng salitang dumirinig sa salita ng ating Panginoong Hesus at yung sumasampalataya sa Diyos Ama na nagsugo sa Kanya. Meaning, lahat po ng dumirinig ng may pananampalataya sa salita ni Kristo ay sumasampalataya din daw po sa Diyos Ama na nagsugo sa Kanya. Nakita niyo po yung equal in authority in their words. Dito po nakita natin na yung salita ng Panginoong Hesus ay may kasing taas na authority sa salita ng Diyos Ama. Ang pagsampalataya sa salita ni Jesus ay katumbas ng pagsampalataya sa salita ng Ama. Meaning, hindi po uubra, mga minamahal, na paniniwalaan lang po natin yung Old Testament. Gaya halimbawa na ginagawa ng mga Muslims at iba pang mga Hudyo na nire-reject po nila yung New Testament accounts. It cannot be. If we really believe God the Father, we must also believe the words of God the Son, and His words are written in the New Testament, according to Hebrews chapter 1. Particularly His Gospel. His Gospel. Bakit po mahalaga na tayo ay sumasampalataya sa sinabi ng ating Panginoong Hesus? Particularly sa Gospel. Ang sabi po sa verse 24, upang tayo daw, for us to have eternal life. Buhay na walang hanggan. Ano po yung ibig sabihin? What do we mean by eternal life? In this particular context, in verse 24, malawak po ang ibig sabihin ng eternal life. But in this particular context, ang buhay na walang hanggan, ayon sa Panginoong Hesus, ay ang hindi pagdanas ng hatol ng Diyos sa impyerno. There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, according sa Romans chapter 8 verse 1. Kung ikaw ay na kay Kristo, you will not suffer condemnation. At yung buhay na walang hanggan dito, maliban sa you will not suffer condemnation, hindi ka na daw magdaranas ng kamatayan. Pastor, namamatay pa po yung mga kilala kong Kristiyano And eventually, mamamatay din ako kung hindi ako aabutan ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. So how come sinabi niya dito na hindi daw mamamatay? So hindi na tayo mamamatay physically, but our spirit will not be dead forever. It is alive through Christ, through His Holy Spirit. We were dead because of our trespasses and sins, according to Ephesians chapter 1, but God has risen us spiritually from the dead. Binuhay tayo spiritually ng Diyos. So hindi na ho natin mararanasan ang eternal death. So ito po yung katotohanan, mga kapatid, na dapat nating paniwalaan. Paniwalaan natin yung sinabi ni Jesus, particularly the gospel. Lalong-lalo na po yun, that Jesus Christ is God who incarnated as man. No? Si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao in order for Him to die on the cross. Para siya ay mamatay sa krus ng Kalbaryo, hindi dahil sa kanyang sariling kasalanan, because He bore His sins, your sins rather, on the cross. Dinala niya yung ating mga kasalanan sa cross ng Calvary for Him to experience the judgment and wrath of God in behalf of us. And if we will and after 3 days, according to the scriptures, He has risen from the dead. Nabuhay siya pagtapos ng 3 araw na nagpapatunay that at victorious yung ginawang sacrifice ni Jesus Christ for our salvation, for our forgiveness. And if we will put our trust in our Lord Jesus Christ, if we will repent from all our sins, the Bible says we will not perish, but we will have everlasting life. Yung buhay na ganap at kasiya-siya sa piling ng Diyos forever. Problema po sa atin, hinahanap natin yung gayon sa mga temporal na bagay. You will not be satisfied by temporal things. The only person who can satisfy your heart forever is God, through our Lord Jesus Christ. So Jesus Christ is saying here, truly, truly, I say unto you. He's not joking, or He's not telling a lie.
is telling you the truth that you have to believe this gospel unless you will die in your sins. You will experience His wrath. My question to you right now, dear brethren, do you have this hope? Ikaw ba ay meron ng ganitong pag-asa? Ikaw ba ay meron ng pag-asa ng buhay na walang hanggan? Nakasisigurado ka na ba na matapos ng maikli mong buhay sa sanlibutan, you will spend eternity with God in heaven forever? Are you sure of that, dear brethren? And the only way for us to be sure of that is by putting our whole trust, not in our religion, not in our good works, but through Jesus Christ alone. Wala pong paraan para po tayo maging dapat sa harapan ng Diyos. Hindi ka maliligtas sa pagiging mabait mo, o pagsunod mo sa mga utos, o pagiging relihiyoso mo, o pagsimba-simba mo, o kung yung magulang mo ay mananampalataya. Ang tanging paraan lamang ay sampalatayanan mo si Kristo through faith alone, in Christ alone. Sapagkat ito po ang salita ng banal na at hindi nagkakamaling Diyos. Mga kapatid, sa atin pong pagtatapos, dalangin ko po na sana ang bawat isa sa atin ay hindi maging kagaya ng maraming nagpapakilalang Kristiyano ngayon na may mali o kung hindi naman ay kulang na kaunawaan kung sino po ang ating tagapagligtas. Nawa po, naklaro sa inyo na si Jesus ay kapantay ng Diyos Ama sa kanyang pagka-Diyos. Ito po ang Jesus na karapat-dapat mong sambahin, paglingkuran, at paglagakan ng buong pananampalataya. This is the Lord Jesus Christ that deserves your worship, your service, and your trust. Wala na pong iba. Wala na pong iba. Let's stand up and let's pray, dear brethren.